pag-share nyo ng time nyo sa amin. So, isa tong malaking tulong sa amin para at least ma-start natin ng maganda yung delivery service ni Backride Palawan. So, ititake ko na din to na chance na at least makwento ko man lang sa inyo kung paano namin na-start yung Backride Palawan until marating na yung ganitong services sa ating application. So, maalala ko lang, 2020, before pandemic, naisipan namin na gawin yung Backride Palawan. So, nag-start kami for motorcycle transport. So, paano siya naging idea? Medyo natatawa ako lagi pag naisip ko paano ko nagawa yung idea na yun. So, medyo lagi kasi ako sa Manila way back. So, ang typical natin na transpo dito is yung tricycle natin, which is yung currently na nararanasan natin way back. Nakipag-negotiate tayo, nag-aabang tayo, hanggang kanto lang. Yan yung mga typical na salita way back nung wala pa yung Backride Palawan. So, nung sa Manila ako, sumasakay ako ng taxi, tricycle din, ganun. So, ang problema doon, laging nararamdaman ko na parang merong, since nine-negotiate kayo ng driver, parang yung feeling nyo niloloko nila kayo parang gusto nila kayong lamangan. Kumbaga sasabihin nila, saan ba yung dadaanan natin, sir? Samantalang siya naman yung driver. Diba? Kumbaga ang gusto niya ng purpose niya is iikot ka niya pag hindi mo alam. Siyempre tayo, palaway nyo tayo nasa Manila. So feeling ko, nararamdaman niya na taga-probinsya ako So, yun yung feeling na, alam mo yun, sabi ko, bakit kaya itong Grab is hindi natin madala sa puerto. Yung Grab yung naging yung first na nasakyan ko na ride hailing, which is yung open sa cellphone, mobile phones na ma-access mo siya nun. So nung na-try ko, ganda na gandahan ako sa kanya. Sabi ko, kaya naman ko sa Palawan na bakit walang gumagawa ng ganun. No? So pag uwi ko dito, siyempre tinawagan ko yung mga kaibigan ko. Since IT naman din po ako, may background ko talaga ako sa IT. So mayroon akong plan na kung paano namin sisimulan. So far, na-start naman namin siya ng maganda. Kaso nga lang, inabutan kami naman ng pandemic. Yung opening namin is March 16. So grabing trials din talaga yung binigay sa amin bago natin siya na-operate ng tuloy-tuloy ng tulad ngayon. No, naalala ko, March 16 yun mismo yung lockdown Yun yung bawal ka nang umangkas or sumama sa kahit boyfriend mo, hindi na kayo pwedeng mag-holding hands kasi dapat 1 meter yung layo nyo. No, so 8 months na tiniis din namin yung nagawa na yung system, nilansya, maganda, pero siyempre kung nag-comply tayo sa government since bawal, until dumating yung November, tinawagan tayo na po pwede nang i-start, at yun, tinangkilik naman tayo ng mga kapwa natin Palawenyo. Actually, hindi kami nahirapan na mag-gather ng drivers kasi siyempre, nakikita naman nila yung plan na pagbabago, no? So, nung ni-start namin yun, marami agad, 100 plus agad yung sumali. Siyempre, ang next naman na naging trial sa amin din kung paano namin papaniwalain yung mga kapwa natin Palawenyo na safe kami dapat pagkatiwalaan nyo kasi dito mas maganda siyang transportation method, no? So, throughout 1 year, gumaganda until na-add na namin yung tricycle, which is alam nyo naman na mahirap din yun. May iba dito siguro na mga content creator o nasa media na naabutan yung mga times na si tricycle is against pa kay Backride Palawan, no? So, pinaparadyo nila kami, pinapatawag kami sa sanggunian, which is normal yun since tayo is nag-i-introduce tayo ng bagong technology dito sa lugar natin. So, alam nyo naman yung mga tao, common na reaction natin yan once na hindi natin alam yung gustong ibigay sa atin, di ba? Meron tayong question, minsan resistant pa tayo. Kahit na yung target naman natin is mapaganda at makapag-generate tayo ng mga trabaho. Lalo't nung pandemic, alam niyo naman na wala halos lahat ng related sa tourism na businesses, di ba? Na establishment, yung mga hotels, yun yung mga unang mga drivers na pumunta talaga sa amin. So, hindi naman siguro sila nabigo. May mga content creators tayo dito na drivers din namin, partners din natin. Siyempre, kumbaga, alam nila na
magandang hanap buhay si Backride as of now dito sa atin sa Puerto Princesa. So, yun. After namin na nakuha si Tricycle, naging partner na rin namin sila, which is naging masaya talaga kasi syempre, usually yung mga tricycle natin, alam niyo naman yan yung mga tatay natin na mismo, di ba? Yung mga tatay na sinasabi ko is, una, ang wala sa kanila is yung knowledge sa cellphone, which is ngayon is hindi na talaga siya problema sa kanila. Alam mo, tuwan-tuwa na sila na ganun lang pala yun, na yung something na matagal nilang ninenegotiate sa isang tao way back is pinipindot na lang ngayon. Hindi na nila kailangan mag-usap, hindi na nila kailangan magsalita na dalawa ka mama, dalawa ka, isa lang naman yung kinakausap nyo, so masasaktan pa yung kausap mo, di ba? Na sasabihin, kaya mo magbigay dalawa, isa lang naman po ako eh. Di ba? So ngayon, ang point lang is sobrang saya ng relationship ng Backride, transportation ng motorcycle and tricycle, at saka meron na rin po tayo naman na car, which is yun, kasabay ni tricycle yan na in-implement, pero siyempre inuunti-unti lang namin yung operation para at least hindi walang ma-miss, diba? Yung mga set of rules and violations and penalties, kailangan well-oriented din sila para masunod nila yung mga panuntunan at standard ni Backride. So until now, ito 2023, nung nilaunch na namin yung iOS, kasi yung mga nakapag-follow kay Backride way back, alam niyo naman na Android lang yung access natin way back. So grabing pagtitiis din ng leveling yung ginagawa natin, no? Nag-start tayo sa Android 1 year, tapos umabot na nakapag-create na tayo ng Huawei, iOS and Android na mas maganda at saka mas interactive na system. So meron pa rin tayong mga konting problema, pero yun ang maganda sa team natin sa Backride Palawan, yung mga kasama natin dito na bumubuo sa amin, sa mga ITs and marketings din natin, lahat po ng nasa opisina, nasa company ni Backride, yun yung mga malaking tulong na binigay sa amin, no? So yung response nila sobrang ASAP. So ito yung si Kai, siya yung simula umpisa pa lang talaga na Android pa lang yung app namin, siya na yung kasama ko. Until now, nandito pa rin siya. So makikita nyo, batang-bata pa talaga siya. Sobrang talented niya lang talaga para at least same goal yung nagawa namin. At least now, nakikita nyo nagagamit na ng most of palaway nyo dito. So yun, until na umabot na ng 2024, yung pangarap namin na gawin is yung delivery talaga. Siyempre gusto namin na yung ma-offer namin hindi lang transportation, diba? Gusto rin namin maghatid ng mga pangangailangan ng mga Palawenyo. So isa sa magandang features din ito kasi hindi siya basta-bastang tulad lang ng delivery ng iba. So general item siya, hindi siya food lang. Pwede nyong ilagay yung mga binibenta nyong sa mga online sellers natin sa lokal, yung mga local online sellers natin, pwede nyong ilagay yung mga products nyo sa system natin. Walang bayad, alam nyo yun. So yun doon nabuo yung concept ni Backride. Until now na ini-improve namin at marami pa kaming upcoming na mas mapapakinabangan pa na services. So in terms naman sa drivers natin, sa mga partner natin na drivers, yung benefits nila is meron silang insurance, incentives sa mga finish ride nila, alam nyo. So far, masaya kami kasi kung kakausapin nyo yung mga drivers natin, sigurado ako yung masasabi nila na tulong na income ni Backride sa kanila is hindi siya usual na mabibigay ng mga common na work na ginawa na natin way before, no? So yun, ini-aim namin na mas ma-improve pa si Backride, at syempre mangyayari lang yun kung matutulungan din tayo ng content creators and media partners natin, no? So at ang plano namin kasi in terms naman in marketing namin sa mga partners natin na stores, syempre merchants, yan. Syempre yung promotion natin, lalo na sinasabi ko po sa inyo na ang registration natin is walang bayad, walang maintenance fee. So ibig sabihin, no commitment. Ang kailangan nyo lang gawin is
ilagay nyo lang yung products na gusto nyong ibenta, yung goal nyo, na alam niyo yun yung pinapaniwalaan nyo na business. Basta tungkol sa delivery, kay Backride yan, pasok yan siya. So, maliban pa doon, syempre palawin nyo, gusto namin maging affordable siya, syempre. So, hindi naman natin mahihiling sa mga partners natin na babaan yung presyo nila, di ba? So, ang ginawa naman namin, feeling ko at saka by record, yung markup ni Backride Palawan is yung pinakamababa. Dito na lang sa Palawan, yun na lang yung i-claim ko, which is 5% lang. So siguro alam nyo yung ibang platform or company na same sa bibigay namin na service is much higher para sa akin. No? So 5% markup lang yung ilalagay natin sa mga products na ilalagay nyo doon. Plus, inconvenience naman para sa mga drivers at saka users natin, one driver per delivery. So yung ASAP na makukuha nyo yung in-order nyo, yun kagad yung plan talaga na ibigay namin sa inyo na right away nandyan kami. After namin makuha sa store, dyan kagad, hindi na kami dadaan somewhere else na may mga related din na delivery kami, kaya nilang kumuha ng tagtatatlo. May ganyan kasi sa system, actually yan yung normal. No, pwede kang kumuha ng multiple deliveries. So dito kay Backride, since over 1,000 registered drivers na tayo, gusto namin maging exclusive yung experience nyo sa pag-order ng mga delivery items natin. So any delivery items, alam mo yung nakakatawa nga minsan, naiisip ko way back pa nung pinapangarap ko pa lang siya na ma-implement kasi hindi naman siya madali talaga gawin. No? So isipin nyo yung maghahati-hati na kayo ng isang sakong bigas, gasol, alam mo yung semento, andun na lahat. So available yung tatlong, baka maisipin nyo kasi motor, parang ang hirap nun no? So i-remind ko lang na tatlong type ng vehicle yung po pwedeng mag-deliver sa atin, which is motorcycle, tricycle, and cars. So lahat ng possible na gusto nyong ipa-deliver is po pwede siya. No? Yan, as of now talaga ang hinahabol namin nila Ninay ng mga team natin na ma-reach natin yung mga lugar na possible natin siyang i-implement, which is yun nga, as of now, ang hinahabol namin is makuha yung El Nido, nakipag-coordinate na din kami doon, yung Coron, San Vicente, Port Barton, kasi gusto natin maging connected Kasi lahat naman ng businesses sa Puerto is hindi mo siya mama-maximize kung wala kayong access, di ba? Like sa mga municipality, mahirap sumakay kung madaling araw na. So yun yung i-provide natin, no? Kaya nag-open kami ng franchise sa mga interested na i-provide din yung services na kaya ni Backride. So pwede nyo nang i-provide yung mga services namin via sa company or individual na interested na mag-subscribe sa amin. So kung paano, pwede nyo namang i-message yung page natin, mas pag-usapan natin doon para at least, di ba, mas personal, no? So gusto ko lang din ipakilala sa inyo, gusto ko pasalamatan din yung team namin. Sa IT head ko, si Kai, si Ninay, sa marketing namin, si Kim, si Arjo, thank you, si Atty. Maraming salamat, si Ara. Salamat sa pagtulong niyo sa amin sa Backride para ma-proceed tong salo-salo na to para makausap namin at mahingan namin kayo ng tulong. At the same time, marinig din namin yung mga suggestion nyo if ever na may gusto kayong i-suggest para mas mapakinabangan sa Palawan. Di ba? Yung office namin, if ever na may mga concerns din kayo, nasa Westcom yun, so nasa page din naman namin, siguro iba hindi napapansin pero provided siya sa page. Yun, so salamat. So kung may katanungan kayo, pwede kayo magtanong. Thank you. Thank you, Sir Verhen. Ngayon po ang ating mic para sa ating open forum. If you have questions, Ninay. Hello. Alright, sino po dito, pwede tayo mag-start mag-ask ng mga questions regarding dito kay Backride and sa bagong nila gina-launch na service.
Tangay Roel. Pakilala po kayo, name at saka kung saan company. Magandang hapon, Roel Canalipio sa Radyo Palawan. Naibigyan na ninyo yung background ng Background Palawan. So, yung 1,000 motorcycle riders na yun, sa Puerto Princesa lang ba yun? Hanggang saan yung kaya yung abutin? Pag Puerto Princesa ba is up to Dangugan hanggang Ilagawan. Siyempre, pwedeng ma-discuss yung rate. Ayun. So yung questions ko, sir, is coverage na kayang abutin ni Backride Palawan as of now po, di ba? So, sa Puerto Princesa naman po, ang abot talaga ng coverage namin is yung bagong magsigsag. Anong barangay yun? Los Biminda. Yun yung sa kabila. Tapos sa kabila naman po, until Sabang po, na kanto lang ng Sabang. Salvation po. Yun. So, siyempre, hindi naman tayo nakaka-receive ng ganun kalala yung booking as of now. Pero siyempre, yun din yung plano namin at gusto pa naming palawakin. No, siyempre, may mga tourist pa tayo sa Bacongan. Actually, pinaplano na namin yan para maabot natin, matulungan din natin yung mga hotels doon, yung mga backpackers. Siyempre, at the same time, yung mga tourists natin, mabigyan natin sila ng mas comfortable at saka safe na way na mag-travel sa mga places na ino-offer ni Palawan, di ba? Yung rate. Rate, sir? Okay po. So, ang mapoprovide ko po ata ngayon is yung motor. So, sa motorcycle naman, sir, ang by record din sa alam ko po kami po yung may pinakamababang minimum rate which is 20 pesos. Aywan ko po kung meron pong may nag-update na bagong So, yung 20 pesos po namin, up to 2 kilometers po yun. So, yung succeeding naman po is 15 pesos sa motorcycle. So, check mo pa yung sa tricycle natin. Per kilometer. 20 pesos sa first 2 kilometers, tapos yung succeeding po is 15 pesos. Pero meron po tayong night differential, which is syempre yung mga partner drivers natin, binigyan naman natin ng privilege na sa pagpupuyat nila, mabalikan naman natin sila, di ba? So 30 pesos naman po, pag umabot yung 10 p.m. hanggang 5 a.m. ng madaling araw. So babalik po ulit siya sa 20 pesos. Okay, meron din po tayo na, tama ba na meron tayong kapag sobrang init at pag malakas ang ulan, meron bang pagkakaiba yun? Meron tayong sunny rate. Yan. Sunny rate naman, yung first 2 kilometers lang yung binago. So yun yung parang nag-i-start siya ng, kung di po ako nagkakamali, 11 a.m. hanggang 3 or 10 a.m. hanggang 4 p.m. Magbabago po yun yung 20 pesos, magiging po siyang 25. So yun din naman po yung binigay din namin na siyempre, alam niyo naman po yung init ngayon, ibang klase. Diba? So nire-request yan sa atin ng ating mga partner drivers. Siyempre, hindi namin makitaan na mali yung naibigay din namin sa kanila yung effort na gagawin nila sa tanghali. Tricycle, gusto nyo rin, sasabihin ko din sir. So sa tricycle naman namin, first 2 kilometers namin is 84 pesos. 84 po, pero sharing po yan sir. So since yung tricycle, alam niyo naman po, ilan po yung seats na po pwede siyang masakyan is maximum 4. So kung i-divide nyo po yan, sobrang baba rin po. So ang succeeding naman niya is 16 pesos naman po sa tricycle. Yes po. So 84 pesos, first 2 kilometers, 16 pesos yung succeeding. Sharing po yung price, hindi po siya per passenger. Sa car. Sa car naman po, 160 yung flag fall. Meaning po nun, pagsakay nyo 160 na siya kagad. Pero yung succeeding niya po is 25 pesos lang. So every kilometers, magbabayad lang tayo ng additional na 25 pesos. Pero po, ulitin ko, sharing din po siya. So 4 din po kayo, pwede kayong mag-share sa magiging fare ninyo sa car natin. Yung 160, anong minimum sa car?
Ilang kilometer yung 160? Per student? Flag pole po siya. So ibig sabihin po, wala, Flag down. upo nyo pa lang po 160 siya, tapos Flag yung down. bibilangin nyo po is yung 25 pesos na succeeding. Yes po. So since sharing po siya, actually po wala na, yun din po yung isang pagkamalaki ko, medyo pag sinabi natin na 160 flag pole, di ba? Parang maraisip nyo agad, parang ang mahal. No? Pero so far, okay yung mga services na po-provide namin sa current na mga users namin sa car. Sobrang maganda yung mga feedback nila na binibigay sa in terms of rate since sharing po siya. Means like Pinag-uusapan yung ang tricycle, meron tayong City of RT, City Tricycle Processing Regulatory Code. Pagka bus and jeepney, meron tayong LTFRB. Sa ganitong klase ng negosyo, yung mga rate ninyo, sino ang nag-a-approve para yan yung singilin sa public? Siyempre sa tricycle po, since yung tricycle natin is sila po yung association ng tricycle sa Palawan, yung may mga LTFRB po, sila po yung nag-approve ng rates na in-implement natin sa tricycle. Sa car naman, basis lang po yung ginamit namin. Siyempre, in-study din po namin. Plus, upon nagre-register po kami every year sa city, which is yung licensing and permit, pinoprovide po namin yung mga information na yan since wala pa pong individual na po pwedeng kunan ng idea na yun. So dun lang po yung lahat sa every registration yearly pinapacheck po yan yung pricing kung okay o hindi. Tapos yung tricycle po sa Tricycle Association po yun galing yung rates nila. Sa motor? Sa motor po, by study sa company namin, kami po nag-implement doon, tapos hiningi po namin yung approval sa city pag nagre-register po kami. Thank you so much, sir, from Radyo Palanganya. Who's next? Si Miss Casey. Hello, good afternoon. Casey Palawenyo from Content Creator po. Sir, na-encounter ko po kasi nung pag-book ko po, tumawag ako sa rider and then sinabi niya sa akin na may additional daw po pag bukod sa pamasahe na rate. Hindi siya pautos. Yung transpo, di ba? Kunwari 22 pesos. And then iba pa po yung bayad ng pagsundo. Gusto ko lang ng clarification. So, yung sinasabi ni Ma'am Casey po, yun po yung in-implement kasi namin way back. Kasi yung sa kanya yun. Yes. At tawag po namin sa feature na yun ng app namin is yung pick-up charge. No? Ang mechanics po ni pick-up charge is yung first kilometer ng every sundo sa inyo ng rider is libre po yun. So yung succeeding sa 1 kilometer, yun po yung pwede na natin bayaran. Kasi syempre po, actually sa Manila, yung ride hailing nila na ginagamit doon, maliit lang yung sakop na mabubook mo yung isang rider. Kumbaga yung limit na mabook mo siya, nasa 1 kilometer lang din. So ibig sabihin, kapag sobra 2 kilometers, yung malapit sa'yo na driver is 1 kilometer, sobrang nalayo sa'yo, wala kang mabubook na driver. So yung system na ginawa namin, pinayagan namin na mabook yung driver kahit malayo siya para sa convenience ng user na hindi siya mawalan ng driver. At ang palit naman po nun, syempre, mag-e-effort si driver natin na mas malayong sundo, kaya po nag-charge po tayo sa additional na 1 kilometer na free, yung mga succeeding po doon, depende po sa layo, yun po yung babayaran natin. Yes, sir. Chris Mariano ng DWIC Palawan. Ako may idea pero para lang sa kalaman ng lahat. Pag nag-book ka ng tricycle, kasi di ba may mga bawal daanan. So, hindi ko rin kasi natatry. Although natry ko to,
nung nakaraan lang nung galing Manila. Fixed na siya nakalagay na yung amount. Halimbawa, airport to San Pedro, 200 pesos. Pero meron bang additional yun na na-add-on if ever na hindi siya pwedeng dumaan pa sa highway at iikot, or yun na talaga siya? Yun po, since na sinusunod po ng ating mga tricycle partners po yung rule na sarili mismo ng tricycle, may route po silang po pwede lang daanan. So yung mga bawal na route, hindi po yan talaga napipilit din sa system at hindi rin siya babayaran since na yung inikot niya is iba. Pero hindi po yun additional charge, kaya as of now po talaga yung mga tricycle natin is nagbibigay pa ng, alam mo yun, ng mas magandang service since wala namang dagdag sa price yun yung pag-ikot nila, pero ginagawa pa din po nila. Pero at the same time po, since na wala pong, may nakukuha pa din naman po tayong mga tricycle at mas dumadami sila, so ibig sabihin, nagbe-benefit pa din po sila kahit na hindi na natin mas taasan yung pamasahe since umiikot sila sa mga route lang nila na ginagamit. Thank you po. Thank you, sir. Thank you so much. Magandang hapon po. DJ Tits Gibana, ang inyong katuwats. Charot. Okay, pinag-uusapan natin ang presyo, layo, ano pa ito, uri ng sasakyan. How about kung sakasakali na ako isang pasahero and under ng inyong kumpanya, ako po ba, at may nangyari, ako po ba insured ninyo? Anong assurance ko kung ang aking pinadeliver ay natapon sa kanal o whatever nang wala pa sa aking kamay? Ano po ang mga assurance na? Thank you. Yun po. Existing po sa atin sa Backride Palawan, isa rin po ito sa mapagmamalaki namin. No? Ever since na nag-start po talaga kami, inuna po talaga namin yung insurance. So alam ng mga drivers namin yan na whatever happens, which is alam naman po natin na yung disgrasya hindi yan mapipigilan at may iwasan talaga, may mangyayari. Pero salamat na lang din sa Diyos at sobrang minimal lang po yung nangyari, pero lahat po sila is na well taken care of po. So since meron po tayong existing na partner sa insurance, which is yung standard insurance, provided po ni Backride libre sa passenger yung insurance. Yung driver, siyempre may participation din po sa amin. Pero sa kay passenger, wala po kaming dinadagdag na payment para sa insurance ng mga passengers natin. At sa pagkain? Same po. Anong same? Yung same po na sinasabi ko, sorry. Yung sinasabi ko po na same sa pagkain, siyempre po ginawa na rin po natin ng planning kung paano natin gagawin yung services natin, di ba? So as long po na yung responsibility ni driver, yung na-compromise, kaya po nangyari yung certain event na nalaglag yung pagkain, lahat po yun, syempre, shoulder po namin yan ng Backride Palawan. As long as si driver yung nagkaroon ng pagkukulang, opo. Sir Rehan, pwede natin mabigay sa kanila yung rates sa ating covered insurance? Apa, yung coverage. So, ang free insurance po na binibigay po namin sa drivers and passengers po natin is 20,000 medical reimbursement at saka 50,000 death and disablement. Tapos po meron po kaming binigay na meron po kaming in-implement na feature ngayon na po pwede pong mag-purchase ng sariling insurance yung passenger by choice. For example, kung meron, mas gusto nyo mas mataas yung coverage na kunin ninyo habang nagra-ride kayo kay Backride, meron po tayong available na ganun. So, pero po, mag-charge po tayo ng extra para sa fare. So, hindi naman po siya sobrang mahal. Mga parang, ang alam ko 7 pesos or 5, mga ganun po yung range. Hindi po ako sigurado. Pero yun po yung range nun. At mas greater na po na insurance coverage yung marireceive nyo. Good afternoon, Ivo Joel. I think I was the first one to interview way back Royal kasi wala pa lang yung Backride. And right now, we know the competition is very steep, lalo na sa Puerto Princesa. Ang daming yun ng competitor. From apps, may mga website, may mga Facebook page rin lang, yung mga ganon. May mga group din lang na pwede na mag-book yung mga customers. So, in this launching, ano yung mga bago na maaasahan? Like,
magaganda na ba yung mga motors ng mga riders natin? May hairnet na ba kayo? Naka-uniform na ba sila? What are the new to this delivery service that you're offering now? Gwapo na ba? Pogi bang driver? Gano'n? Yan, kasama niyo po, yung driver. Sa influence, yun po yung tinatanong niyo po is yung delivery, tama po? Yes. Sa delivery po, since tulad na po na sinabi nyo, marami tayong competitors dito na food delivery din. Ang isa po na edge po siguro namin sa kanila is ang operation po namin is 24/7. Tapos syempre masisigurado namin na may available drivers kung kailan nyo kailangan. Syempre sa tulad po na sabi ko, over 1,000 registered drivers kami. Tapos operational kami 24/7 round the clock. Syempre mas mababa yung rates. Siyempre yung tulad sinabi, yung markup namin is 5% lang. One deliver per driver. So shorter yung paghihintay. So mas convenient siya. May hairnet na po ba, Sir Verhel? Sorry. So yun this general meeting, actually yun talaga yung isa sa mga problema namin way back, no. So kaya nagpapasalamat din ako na natutulungan na ako ngayon ng mga tao na pinasok at hiningian namin ng tulong tulad nila Ma'am Ninay. At sila yung nag-organize ngayon na sila yung nakakita ng mga wala dati. So yun po yung asahan nyo na kung ano yung mga wala dati, like hairnet, yung mas mabangong helmet, yun, alcohol. So lahat po yan, this general meeting namin sa katapusan. Yes po. Tama. Yes po. Diba? And also, Sir Verhel, yung ID, makikita nyo rin po kung sino ang driver nyo, Yes, ano ang name ng driver nyo. So in terms of uniform, hairnets, yung pango. So, mandatory. Yes, gumawa na kami ng set of rules to follow sa mga drivers at i-implement po namin this general meeting. Siyempre para mag-gather namin sila at mabigay yung information personally. So yun po yung target talaga natin, yung mga nawawala dati. Okay, thank you. Thank you so much. Gandang gabi po. Remy Tita po ng Radio Disarets. Tanong ko lang sir, all over the city ng Puerto Princesa, meron ba tayo naka-deploy? Like kunyari, nasa siksikan ako, papipick up ako, meron ba akong makukuha at saan magsisimula yung payment? Pag-pin. Yung delivery po ba yung sinasabi natin? Ano po? Transport? Sasakay po ako. Okay. So, gabi na bukas. Papa-pick up po ako, pupunta kunyari akong airport. Hindi ko na may pick up, sonda ka na. So, every helper, I think example dito is sa siksikan siya, pero ang driver, meron bang driver sa siksikan o magagaling ang mga driver sa bayan? So ito po, meron po kaming live server dito na po pwede kong ipakita sa inyo mismo na meron tayong available sa siksikan. So, actually po ngayon po, wala pa po kaming nare-receive na failure booking in terms of 24-hour services. Maliban na lang po siguro kung medyo may hindi kayo pagkakaunawaan ng driver kaya hindi po kayo nasundo. For example po, na-proceed nyo yung booking tapos ayaw yung bayaran yung pick-up charge. Kasi yun po yung usually na nagiging problema natin. Kasi sinusundo po namin kahit malayo. Pero siyempre, yung convenience fee at saka yung commitment ng passenger, sana maintindihan din nila na from bayan or somewhere else pa yung driver susunduin po. So mas malaki nga lang po yung mas. So hindi po siya from let's say from siksikan maging start ang okay, so ito yung sinasabi natin pick up charge. Pero sir, sobrang rarely nyo lang po yan mararanasan dahil tulad po na sinabi ko sa inyo na may ina po tayong drivers lalo't sa umaga, mas maraming sa gabi. Actually, nakikita po namin aywan ko lang po kung meron po nakakapag-experience pa dito ng hindi natutuloy yung booking or walang sumusundo. Siguro mas i-improve pa namin yung services namin kung meron pa pong ganun. Pero as of now po, nakikita po namin sa mga data na hawak po namin, lahat po ng nagbubook sa system namin is na-provide po namin yung sundo nila. Sir Verhel, darating po ba yung time, for example, ano ko lang yung ano ni Sir, na kapag enough na yung drivers natin all over, siksikan and all,
ang ating rate is pwede na mag-start kung saan yung pinpoint o talaga may pick-up charge pa rin tayo? Actually, yung existing na yan, kasi may 1 kilometer tayo na free. So, sa dami ng drivers around Puerto Princesa, sobrang rarely nyo lang mararanasan na walang kilometer radius kayo na may kasama kayong driver. So, yun po yung charges na pick-up charge, that's so rare na mangyayari po. Maybe peak season, yung peak hours po. So mas maganda rin talaga na actually hindi natin maiiwasan yun. Siyempre yung volume po ng events, such as yung mga events natin na ginaganap dito, may pwede pong mangyari pero seldom po talaga. Since yung data namin is enough po yung drivers para i-accommodate yung mga rides na pumapasok sa app natin. Thank you po sa question. Isa lang. For the safety naman ng mga passengers, para sa inyo rito, gaano kadalas yung ginagawa nyong checking, maintenance ng mga motor, tricycle, 4 wheels? Kasi sabi nyo, almost 1,000 na yung mga registered drivers. Medyo malaking bilang na yan. Ang hirap i-monitor niyan kung okay pa ba yung kanilang mga sasakyan. So meron ba kayong PMS, annual PMS, checking ng mga sasakyan for the safety ng mga pasahero? Bago lumabas. Bago lumabas. So, yung isa po sa mga ginawa na po namin sistema sa Backride Palawan is yung monthly general meeting namin. So, yung general meeting po, yung required lahat ng drivers na pumunta or else mabablock yung account nyo until mag-report kayo sa amin. So, doon po nangyayari yung checking ng mga motor, checking ng papers nila, yung kung ayos pa po ba yung uniform, IDs, lahat po ng checking doon nangyayari. Si Sir Norman, ayon yung operation set namin, sila yung assign po every month na nag-check ng lahat ng drivers natin. So, main point po, hindi po sila makakapag-ride until ma-check sila every month. Kasi the day, every last Sunday of the month, mapablock lahat ng drivers, papatawag sila, doon sila magpapa-unblock mismo sa general meeting, mag-check lahat ng kailangang i-check bago po sila makalabas doon at ma-unblock ulit, na-comply na po nila lahat ng standards na gusto natin sa motor or sa appearance po ng drivers natin. Alright, in short, very strict si Backride when it comes to ganyan. Additional naman po, pagdating sa food delivery, in case po na may estimating time tayo, example 15 minutes po na makadating sa customer natin yung food delivery, paano po kapag halimbawa na late? Kasi po kunwari si Jollibee na late, iba po ang nangyayari is free na yung food. Kay Backride po, ano pong maaasahan namin? Sino po yung nagpapa-free ng food pag na late? Si Jollibee. Parang gusto ko mag-order mamaya ng Jollibee. So, ang mapapromise po namin kasi sa inyo talaga is since yung ride namin is one item per deliver, so sobrang rare din yan mangyayari. Pero in case na mangyari yan, si Nina yung makakapagsalita talino ng side na to. Sila yung nasa nakausap na late dumating yung pagkain. Nilibre ni Jollibee. Ano ba, 50 minutes lang yung estimating time. Tapos Yeah. 30 minutes. Oo, nangyari. Depende kasi ang circumstance. Kung doon talaga na-late kay Jollibee, siya ang ano natin. Ngayon naman ang ginagawa natin sa food delivery, habang kinakausap natin yung mga partners natin, merchants, talagang i-inform natin sila na strictly hanggang 20 minutes max. Kasi may website po yan eh. Meron silang app na for merchant. So, kailangan kapag umorder na si client, wala pa on the way pa lang si rider, piniprepare na nila yung food. Para sakto, pagdating ni rider, pack, andyan na. So, yun po. Syempre yung mga ganyan, sa establishment, minsan nade-delay kasi marami mga orders. Ganun po. Pero ang max natin, at least, yung sa part ng delivery services, yun tayo papasok. Yes. Doon po kami from point A to point B, from Jollibee to yung doon na kung saan yung place. 15 minutes kasi talaga ang time tinayman natin for sa one. Sa real time, nakikita sa app. May real time tracker tayo. Unless otherwise yung mga... Hindi sa, halimbawa nakita na namin na pick up na, pero yung rider ko yung late, hindi yung... Siguro po tignan natin kung ano yung nangyari. Kasi possible nasiraan. Kasi may mga ganun eh, nasiraan, hindi natin makobiyan our control na nasiraan, di ba? Biglang
siguro chinek siya ng checkpoint or na traffic, mga ganon. Meron kasing chat din yon. Makikita rin yung sasabihin din ni rider sa inyo bakit. Kasi parang mandatory din sa driver natin na mag-inform sa. Pero tulad nung sinabi natin kanina, once na mapatunayan natin na lock yun from our driver, so we will shoulder the responsibility. Follow up ako dyan. O ito ngayon. Charot. Hindi, ito po. Follow up lang po dito sa pinag-uusapan natin. May point naman din po talaga, di ba po? Kasi anybody can lie. Kasi it's only a job. No? Now, thus, the Backride has a hotline na kung sakasakali na yung backride po ninyo ay hindi dumarating. Kanina ko pa kinokontak, nakikipag-chat naman siya sa akin. It's, pinag-uusapan naman namin na siya parating lang. Pero kanina pa po. Meron ba kayong hotline na pwedeng tawagan? At itong si hotline, tatawag din sa isang para sa backup na yun na ang magdi-deliver. Sabi nyo nga, baka na-flatan, naharang, na ano. So dapat may backup yon na may sasalo. Tama po. Actually po, yun po yung system na yan is ginawa na po namin prepared sa operation ng delivery. No? Kasi since na meron po yung backride Palawan sa user end, tapos sa store, nakikita natin real time kung saan yung drivers natin. So, well communicated din naman si user and driver since sa app, pwede nyo kausapin yung driver nyo. So, if ever na magkaroon ng problema yung existing driver nyo along the way, yun po, naka-orient na rin sila na yung backup, since sinasabi ko nga 1,000 registered drivers po kami, kaya po namin i-provide yung paglipat ng one call away. Ito po yung contact number info natin. So meron tayong FB page. Ang customer service po natin is kasi nag-ano tayo nag-i-improve. Gusto namin mag-improve. So as much as possible po, tinitake namin lahat ng mga ganyan. And also by the way, sa system na gagawin natin for the delivery, di ba po, ang gagawin, may uploading na po tayo ng pictures. Kasi syempre, ang daming nangyayari Nawala ang fries ko, nawala ang food ko, nasira. So ang gagawin po system ni Backride is before umalis, si rider, may picture uploading. Complete with the signature. Especially ang mga nagre-request sa atin, yung mga malalaking like McDonald's, Jollibee, gusto rin nila, hindi din sila abono. So yun po, uploading tayo ng pictures before and upload din tayo ng pictures once na follow up tayo. Balik po, okay na po. Balik po tayo sa motor po. Kasi dati po, Safari yung gamit, diba, sa iOS. Tapos nakikita po kung ano yung motor na ginagamit. What if po, kasi syempre ako, halimbawa, Safari po ako, hindi ko siya nakikita. So, pag nag-aabang po ako, ang tinitignan ko, halimbawa, Honda Beat na white. Paano po kung ang ginamit na motor niya, kasi nakikita din pati yung plate number po, di ba? Paano po pag yung motor na ginamit is iba sa kulay na nakalagay sa system po? Ayun, sa regulations po ni Backride, yung nare-register niyo po na vehicle is yun po dapat yung ginagamit natin. So if ever po na merong mangyaring ganun at nakita nyo na iba yung motor or ibang driver yung sumundo sa inyo, po pwede nyo po siyang i-report. Kasi sa app naman po, meron po itong report driver. So pwede nyo talagang ID. Yes po, actually po lahat required din, may ID sa pagkakakilanlan. So any po na mawala doon, mayroon po kayong right na i-report si driver sa amin. And alam po ng mga drivers yan, napaka-strict po namin pagdating po dyan. May rights ka mag-refuse kung doubt tayo, kung meron po tayong duda, huwag na natin yung nakawawa naman yung driver sa booking, alisin po natin yun. We want the safety of all safety drivers. Kasi sa insurance, kung sino ang naka-register din po. Yun din po, so documentation to avail insurance yun din. And then para po, pare-pareho tayong safe, kung ano talaga yung naka-register and yun yung ini-implement ng company, yun lang yun. So, cancel nyo agad or refuse, report immediately please. Para po, siyempre hindi naman perfect lahat ng ating mga partner riders. Pero di minsan talagang magiging problem along the way. So, report po kaagad. If you cannot call the hotline due to connection problem, internet connection problem, yun naman, di ba? Meron tayong physical office dyan sa Westcom, you can visit them para ma-address po kaagad yung concerns natin. Okay? Thank you. Okay, ay, wait lang, nakakalimut. Si Mark. Personal kami. Si Mark, ito na. Kasama natin kayo. Food delivery tayo, food delivery. Makasusilyo po, Radyo Bandera.
Okay. Sige, Sir Tuts, ha? Saglit lang. Sige po, good evening po, Mac Asotilla from Radyo Bandera. Dito lang po siguro doon sa registration na may mga negosyo sa apps po natin. Sino po ba yung pwede mag-register dito? And then upon their registration, ano po yung magiging benefits doon po sa mga negosyante na mag-register po doon sa apps po natin? Ayun, para naman po sa mga merchant partners natin, like I said before po, syempre unang-una, yung pagiging libre ng pag-register sa amin. Actually, alam niyo naman po, yung mga platform talaga is may sinisingil yan. Diba? So yun po yun yung inalis namin sa sistema ng Backride Palawan, since yung pinopromote talaga namin dito at sinusuportahan namin is yung mga local businesses. So, maliban pa doon, kahit individual ka lang, wala kang sariling tindahan, opisina, o pwede mong ilagay yung gusto mong ibenta doon. Basta may time ka na i-upload yung mga products na gusto mo. So basically po, time lang ang hinihingi namin talaga sa ating mga partners para ma-promote din namin yung mga products na hindi nakikita sa, alam niyo po yung common na marketing method natin dito, no? So since meron na tayong applications, meron tayong audience, isa sa matutulong namin sa kanila is yung promotion ng product nila. Kahit local po sila, kahit ano pang product yan, yun po yung sinasabi namin, general items po yung pwede ditong ilagay. Kung nagbibenta ka ng upuan, pwede mong ilagay dun yung upuan na yun. Kung anything na po pwedeng ihatid ng mga drivers natin na binibenta nyo, po pwede nyo pong ilagay ng libre. At affordable po syempre, since 5% markup lang po yung nilalagay natin. Okay, sige. Opo, ihabol ko lang po ito ha. This is only for security din ng company po natin. So pagdating po kasi doon sa mga illegal activity, sir, no? Especially illegal items, no? The laundering of the illegal items, isa po yung mga ganitong klase ng services na nagagamit. So papaano po natin ma-assure, no, sa company po natin, at the same time protection din po sa mga client po natin na hindi po ito magagamit ng ating pong mga kalaban pagdating sa illegal items. Isa po sa orientation sa mga drivers natin for delivery is to check the items. Kasama po sa procedure namin na pinipicturean lahat ng items. So, syempre, in-orient din namin sila to judge kung paano nila makikita. Like, syempre, hindi naman, meron tayong mga file na hindi po pwedeng buksan talaga. No, so sabi namin sa kanila, kung medyo hesitant kayo, po pwede nyong i-reject yung transportation na yun, like yung delivery na yun, if mako-compromise naman yung safety ng services natin at saka ng driver natin mismo. So, isa po sa procedure is picturean at i-check talaga yung mga items na pinapa-deliver ng ating mga partners po. Okay, thank you, Sir Ivo. Last question ko na. May clamor, Verhel, na mas dito sa Puerto Princesa daw, mas gusto ng mga riders na, mag-back ride, something like that. Compared doon sa mag-parcel delivery, because parang mas lugi daw siya doon pag nakawala, charge sa kanila. Totoo ba? Na kumikita daw na almost 30,000 a monthly ang isang rider? Hindi totoo yan! So, actually yung kaka-check ko lang po, pwede ko ba i-share to ni Ins? Oo naman! Siyempre po, yung mga drivers natin dapat yung tinatanong ko dyan. Pero as si Norman... Magkakagsasalita po ang ng testimony. Ano po, magandang gabi po sa inyo lahat. Norm, salit lang. I-ano ko rin sa inyo si Norman. So, way back, driver ko lang siya. Pero siya yung top driver ko lagi in terms of ride. So, siya yung pinakamagandang tao talaga na tanungan natin sa kinikita ni Backride. Actually, sir, ma'am, pumasok ako kay Backride 2021. Mahina lang akong mag-ride nun before kasi hindi ako sanay. Pero simula nung na-report ako kay Sir Verhel, sabi ko sa kanya, Sir, ayoko nung pumunta dito para kausapin mo ako. Ipapakita ko sa iyo kung paano ako mag-ride. Then, after a month, na-hit ko
yung 25 a month. Hanggang sunod-sunod na po yun, 30K po talaga. Promise. Tuloy-tuloy lang po yun, 30K po a month. So, kaya po talaga. So, yun po is, hindi pa po ako nag-effort ng todo kasi may mga anak pa po ako na sinusundo tsaka may asawa. So, kung ang rider po ngayon is talagang gagawin din yung ginawa ko before, kaya po talaga at mababa pa ang 30K. Ilang hours a day yon? Ang hours ko po, bali po ang pag-ride ko po noon po, para po sa kaalaman ng lahat, putol-putol po. Kasi nagpapahinga rin po ako every hour. So, halimbawa, nag-ride ako ng 8 ng umaga hanggang 9. So, tigil ako ng 1 hour. Then, after nun, ride po uli ako ng 12 o'clock. Ang kagandahan po kasi na nangyari sa akin, ayan, alam po yan ni Ma'am Casey. Naging mabait po kasi ako sa lahat ng pasahero. So, ang nangyari po, nasuki ko po sila. Pero po, booking po lahat yun sa app. Ako po mismo ang nag-book. So, sa dami po ng sumasakay sa akin at tumatawag, kaya po lumaki ang income ko doon sa pagbabakray. Mag-backride na lang din ka. So maliban pa kasi doon, sir, ang gusto lang din sabihin ni Norman ay maliban pa kasi sa 30K na nakikita doon sa system namin, sa kanila din po kasi namin binibigay 100% ng tip. So if ever na binibigay kayo sa kanila, wala pong participation si Backride doon, kay driver natin lahat na pupunta yun. Plus, every morning and hapon, meron po kaming tinatawag na ride quota. Hindi mo kailangan gawin, pero pag nagawa mo, mag-earn ka ng mas malaki. Meron din po kaming incentive every ride, na pag na-finish nyo yung ride, meron din po kayong makukuhang certain amount na ma-finish mo lang yung isang ride, hinatid mo yung isang tao, may makukuha kang agad na cashback doon. So yun po yung mga extra income na generate nila. Kaya umaabot po sila sa ganong income. Pero syempre po, hindi po namin yan parang ang situation na sinasabi ni Norman is yun yung mga malalakas na natin, na mga dates. Syempre yung may mga events, pero yung regulars natin, always naririnig ko sa mga drivers na ini-interview ko every general meeting, ang full time nila, umabot sila ng 1,000 hanggang 2,000. Yun yung regular na ngayon. Per day. Full time ka. Per day. Per day po, per day. So, siyempre meron din po tayong mga sideline. Yung mga students natin. So, yung mga students naman 500 to 600 to 800 part-time. So, yun po yung mga income na nakikita talaga namin sa data namin. Sir Verhel, by the way, meron ba tayong upcoming system na gagawin na si rider ma-rate niya user ma-rate niya si rider? Tapos may incentive po ba to kay rider kapag magbait ka, maayos ka, lahat? Actually po, existing na yun sa system, baka hindi lang na-check ng mga users natin. So para sa kaalaman ng mga hindi pa nag-check? Yeah. So makikita nyo doon, pag nag-connect na po kayo ng driver sa app nyo, meron pong star doon na blank 5. Yes. Pag pinindot nyo po yun, meron po doon na mga buttons na nagre-represent. Kunyari, malinis siya, mabango siya, good good driver. So may mga personality po doon. Kung ano yung pipindutin niyo po doon, mas mabibigyan po mismo yung user, magkakaroon ng bonus si user na points, si driver points din. So dalawa po kayo. Ano magagawa doon sa points, for example? So yung BRP points, kung yung sa mga matagal na nating users dito, pwede nyo siyang i-convert sa BRP wallet, which is po hindi nyo na kailangan magbayad ng cash pag magra-ride po kayo. So convertible po siya sa BRP wallet. So ibig sabihin po, aside kay rider, syempre nire-rate din natin ang mga user. Malay mo kasi, for the safety of our drivers. Maliban pa po doon, maliban sa pinipindot nila buttons na yon, every ride na matatapos nyo, i-implement na yon, this coming implementation natin, yung ranking ng mga drivers, ay mga passengers, di ba? Magkakaroon na po tayo ng every ride na matatapos nyo, so tataas yung rank ni user. So pag tumaas yung rank ni user, mas maliit na yung magiging pamasahe niya. Yes. Loyalty ang tawag. Loyalty award. Hello po.
Busog na ba sa likod lahat kami dito? So, guys, idagdag ko lang po ito para kasi at least makapakita po kami sa inyo ng data sa niyayabang namin sa inyo ni Norman. Di ba? Sabi ni Norman, 30,000 yung kinikita niya. So, as of today, yung mga riders po namin, yung rides nila na nakikita dito sa app is 463 rides na as of now. So, kung kahit na 20 pesos na lang po yun, kunyari na lang, so 20 pesos na lang yung times sa 463 rides. That's 9,260 na kagad. 20 pesos. So ano pa lang po ba ngayon? 17 pa lang po. Diba? So yun pa lang po yung in-assume natin, 20 pesos pa lang po yun. Which is hindi, rarely yun mangyayari kasi hindi lang naman 2 kilometers yung tina-travel natin dito commonly. Diba? 4, 5 kilometers, so maybe mag-standard tayo ng 40 to 50, so makikita na natin yung bag agad. So yun po. A question ko lang. Hi, my name is Naomi Ganda, kahit di maganda. Ang question ko lang, alam niyo ba yung mga driver niyo nag-cheat sometimes? Kasi po, personal ba yan? Oo, sa mga driver po. Kasi po, tag-Boros po ako. Lagi po ako sa bayan kasi lagi po kami may event. Tapos po kasi... Galit ka ba? Opo. Ano po, tag-Boros ako. Tapos hindi na po ako nagbubok. Pupunta lang ako doon sa Junction 1 kasi mayroong mga rider ng Palawan back ride, diba? Tapos ang ginagawa nila, hindi na nila ginabook. Pagdating doon, sisingilin na lang kami ng mahal, like 150. So alam niyo ba yung nag-cheat sila ganun? Yeah, actually po that's like yan yung main problem lang namin sa operation namin, yung cheating ng drivers. Pero solve na po talaga namin yan eh. Ang problema lang, kasi nag-implement po kami ng ranking sa mga drivers. So, I assume na yung mga drivers na interact nyo is yan yung mga kasama sa few na tingin nila worth it pa na mag-cheat sa ride, hindi sa partner sa ride. So, kasi dito po sa system na ginawa namin sa mga drivers, pag mas maraming ride na nakukuha mo, like tulad dito po, itong kasama namin na 463 rides na drivers, nandito po nakalagay po mismo, hindi ko po ito ginawa-gawa lang yung natin. So may rank po dito. So 463 rides, imbis na 20% or 25% yung kaltas sa kanya ni backride, every finish booking na 15% to 16% na lang. So, bakit po tayo in short, na yun, kumbaga, in short siya ang parang kumbaga, okay, ito, andito lang yung pera, pero yung ginawa na namin sila ng system na bigyan namin sila ng dahilan na bakit nyo pagagawin na hindi kayo magbubok, ang kikitain nyo dyan is few 10 pesos lang. For example, sa 100 pesos, 20% na yun sa amin doon. No? 20 pesos. So, yung dinaya mo na 20 pesos, pwede kang matanggal sa trabaho mo. Pag ni-report ka ni driver, exactly si ma'am, na nalaman niya kung sinong driver na yun. Hindi lang na-report siguro ni ma'am. No? So, I encourage po na yung mga users natin i-report nyo po para hindi po siya gayahin. Kasi as of now po, majority ng drivers natin, tinatangkilik yung sistema na ginawa natin na mas bababa yung ride natin kapag binook natin ng binook. Safe pa yung passenger, safe pa tayo, anything happens. Kasi kung hindi nakabook yan, tapos na disgrasya kayo along the way, sagutin po ni driver yun, may pirmahan po kami. No? So lahat po ng na pwedeng mangyari na nakabook po kayo, nasa likod po ninyo kami lagi. Mag-supported po namin kayo to 100%. So yun po, sana if ever na mangyari ulit sa inyo yun, ma'am, mas maganda po, kunin nyo yung pangalan niya or something na kahit yung motor niya, yung number niya, makikita po namin. Kahit na yung contact number niya lang, makikita po namin siya. Marami po sila. Yun, so ano na po natin, bawasan na po natin. Sir, we have question. Nakita-track nyo ang Google Maps ng movement ng ating mga riders? Nakikita namin yung location. Lahat ng drivers nakikita namin kung sino nagka-cancel. Kailangan lang namin ng kung may magre-record para ma-check namin yung record niya. Siyempre hindi natin ma-check, ang dami nila eh. No? So pag may nag-report na, sir, may feeling ko ng daraya to. So makikita na namin kagad kung nandaraya siya o hindi. So penalty po natin siya. Hindi siya gagayahin ng ibang mga drivers. So yun po. Balik po ako sa
delivery. Magkano po ang babayaran 5% ng amount nung i-deliver? Hindi po. Yung 5% po ng markup, yun po yung sa food. Diba, kasi po existing po ngayon na system, sir, yung mga food na nilalagay ng mga merchants, mayroon po yung markup na tinatawag. So yung mga regular markup po kasi, as of now is 15%, 20%, and 28% sa existing na platform po dito. So yung sa atin po, 5%. So kaya mas mura po yung overall product natin. Yun po ba yung question? Yung babayaran delivery fee, magkano po? Okay po. So yung delivery fee po, tulad po siya ni Backride Palawan, yung system na nakakonect kay delivery. Siyempre po, pinag-aralan din po natin yan na kung paano natin papaliitin yung magiging result ng in-order ni passenger plus yung delivery sa total na sisingilin. So, isa lang po yung masisigurado namin. Kami po yung pinakamababa na magiging final rate sa kahit na anong platform po dito. So, kunyari, binili ka dito sa isa, kung compare mo same na binili mo sa amin, mas mura po yung sa amin. So, isa sa may terms ng padala ng delivery fee, tulad po siya kay Backride, kilometer din po, pero mas mababa lang. Pagkatapos, regardless po of amount na? Yes po. Halimbawa, nag-order ako ng 1,000 worth of yes po, products. Ganun po. Regardless po kung sa i-deliver lang siya within 2 kilometers, yes, 20 pesos lang. Mas mataas po siya ng konti. Mas mataas po siya ng konti sa existing platform natin kasi po bumabawi po kami yung kaya para bumaba siya sa markup. So mas Opo. So mas malaki ng konti yung pamasahe since one driver per delivery po. So yung convenience fee yung binabayaran natin. Pero hindi po lalayo yun. Baka yung ma-imagine nyo is yung malayo na 50, 100. Hindi po ganun. So yung distance lang po yun, 10 to 20 pesos lang yung pagitan ng price ng mga delivery natin sa existing na mga platform ngayon. Kunyari may nag-deliver sa inyo dati, 50 pesos. Diba? Yung nag-order ka. So dito sa amin, possible na maging 60 or 70, pero yung total price ng in-order mo mas mura. Kasi 5% markup lang ako. Elaborate natin, Sir Verhel. Sinasabi is, ito ba yung pag short yung distance is malapit lang? So the more na malapit, the more na mas mura? Okay. Nasa po yung tanong nyo or nahilot na dito kayo? Okay, kailangan natin masagot yung tanong ni Sir. So ulitin natin yung question. Halimbawa, 1,000 pesos worth yung pa-deliver ko within, wala pang 2 kilometers. Sa Backride is 20 pesos lang po ba? Yung first 2 kilometers? Yes po, first 2 kilometers. So yun din po yung ibabayad ng delivery 50 po yung minimum namin, sir. Sa delivery. Minimum 50. So hindi po siya as Backride. Pero yung sorry po, yung kasi sabi nyo kanina, yung succeeding. Kasi po, yung rate po namin talaga, kaya sinabi ko na parang Backride, ganito po kasi way back. Yung mga nakapagpautos na po dito kay Backride gamit yung website namin, yung sasabihin nila, ma'am kasi po yung pautos ko is plus 30 pesos po. Yun po kasi yung ina-add namin, yun yung parang waiting and convenience fee ni driver. So yung basically, yung rate po namin para sa is 20 lang talaga, plus yung convenience fee na para kay driver yung 30 pesos na, so 50 pesos po siya. Yun po ba yung in-order ko doon online din sa na i-deliver, babayaran na kaagad ninyo o yung ibabayad ko yung ibabalik ninyo doon sa babayaran nila? Sa tindahan? Lahat po ng payment method meron po kami. Pwede po tayong cards, pwede rin po COD, pwede rin po na ibigay nyo kay driver mismo yung pera nyo, like yung sisend nyo sa kanya. So lahat po ng types ng payment meron. Pwede pong, yun nga po, cash on delivery. Order po kayo sa bahay na kayo magbabayad. Pwede rin po i-card nyo. Or ibayaran nyo siya agad. Sir Verhel, ang question, mag-guarantee ba natin na itong mga drivers natin ng delivery is meron na silang money? Enough money to pay. Kasi syempre, ang less hassle kung pupunta pa siya, babalik-balik. That's the plan. Yung sinasabi ko na mabibigyan nyo yung driver, ano yun? Hindi siya yung bibigay nyo ng personal. Merong process doon kasi pag hindi po verified yung, siguro ito kailangan din na information to sa mga users eh. Kasi mayroon po tayong verified at saka unverified na account. No? So yung mga nagbabackground dyan, nakikita nyo naman siguro yun. Para maging verified kayo, kailangan yung mag-upload ng ID. Diba? So, si non-verified,
hindi po siya po pwedeng mag-order ng COD kasi non-verified po siya. So pag verified siya, pag verified ka naman, po pwede kang mag-order ng COD. So ngayon, si unverified, paano siya mag-order? Either card lang po siya or si-select niya doon yung meron na mismo automated transaction na po pwede niyang bayaran si driver sa app mismo. So, hindi siya magsisend ng kaninong number na baka mamaya ini-scam ka lang pala na nagkamali ka na send mo sa iba. Nasa process mismo ng app, mababayaran mo siya. Sir, parang complicated. Sir, ganito po. Online seller kasi po ako. So, halimbawa po, nagpa-deliver po ako. Huwag mawakan sa taas. Huwag mo sa ulo, baka nabasahan. Nagpa-deliver po ako and then, yan! Okay. Nagpa-deliver po ako, tapos nandun na si rider po. Kita pa kay Sir Pupsi, Yeah, sige, go. Tapos, babayaran na po ba ako ni rider? Ako po yung si seller. Pag pinick up niya po ba yung product, babayaran na po ba ako agad ni rider? Or aantayin ko pa na babayaran ni customer? Upon po na ma-receive ni driver yung payment nyo, yung item, babayaran niya po sa inyo yun. Ano po yun? Kaliwaan po yun. Kung cash po yung pipiliin ng buyer, so may pera. Kumbaga, hindi card yung pinambayad sa inyo. Kasi syempre mayroon po, ito po pala, sorry yung mga stores kasi natin, pwede po kayo mag-enroll sa system natin na magkakaroon kayo ng online payment mismo. Kahit card po pwedeng bayaran yung store nyo, credit card po pwede nang bilhin yung product nyo ng credit card. So, kung cash naman, yung pagbili sa ni client, kunyari, cash yung gusto niya, upon po na bibigay nyo kay driver yung product na ipapadala kay client, bayad na po yung product na yun. So, doon pala po tapos na yung transaction. Okay. So, kailangan talaga verified para din protektahan natin yung mga drivers natin sa mga scammers. Yung sa likod naman. Okay. Wait lang si Sir Tom. So, good evening po. Kaisla Tom Fabila po. Ang question ko lang, based sa personal experience ko, kasi galing ako ng Taytay nakaraan, ng Rojas, at kanina galing ako ng Spanyola. So, dahil festivals at pageants yung pinupuntahan ko sa mga lugar na yon, yung madalas ko na-encounter na problem ay either walang masakyan kasi maraming tao or walang masakyan kasi medyo liblib yung lugar. So, ang tanong ko, after Puerto Princesa, may plan ba si Backride na mag-operate sa ibang municipalities? Ayun po, existing po namin ngayon na nakaplan na po is yung El Nido at saka Coron. So, maliban pa po doon, kung meron po kayong municipality, barangay, or any establishment na gusto nyong yung terminal booking system po kasi namin, i-release na din po namin this month. Yung terminal booking po is parang kahit na sinong individual or company, po pwede nyong i-franchise yung system namin na yun para makapag-provide kayo ng services ni Backride. Bigay ko ng konting background yun, Nins, okay lang. Yung terminal booking, kunyari si Kai, hotel siya. So, mag-i-enroll siya sa amin sa terminal booking. Bibigyan namin siya ng access na mabubook niya yung mga client niya, mga guests niya dun sa hotel niya, nalalagyan niya ng markup. So, yung markup, yun yung magiging kita ni Kai sa every transaction na makikilate niya dun sa terminal booking sa hotel niya mismo. Okay, in short, Sir Verhel, magkakaroon po tayo ng next, after Puerto Princesa, yes po, iikot si Backride sa buong Palawan. And our goal is outside Palawan. Marami po kaming inquiries sa iba't ibang lugar. Mimaropa, within Mimaropa muna. May Eastern Visayas po kami. Pero syempre, kaya nga Backride Palawan kasi inuuna natin si Palawan. So far, meron na tayong, may mga next municipalities na tayo. And also, may mga kinakausap na pa yung owners natin sa iba't ibang municipality. Para at least, kahit pa paano matulungan natin yung mga areas na, and also yung mga tao magkaroon ng job din sa area na yun. So, thank you. Anything else? Hello, good evening po. So, kasi ako, before nasa food industry ako for a long time, alam ni Arger yan. So, ano lang, ang tanong ko lang is siyempre yung bagong venture natin, yung food delivery. Kasi usually yung sa angkas-angkas or sundo,
matagal na siyang nag-see. So, meaning lahat ng mga problems na encounter na, nagkaroon na ng mga solution. Yung sa newest food delivery service kasi, in order for that to succeed, ang pinakamaging question dyan is the number of partner merchant. Kasi kung wala kang partner merchant, kahit gusto ni guest o ni customer na mag-order, hindi siya makakapag-order. Sa ngayon, based sa goal nyo, ilang percentage na ng partner merchant meron tayo? I think sinin na yung... So far po, as of the moment, naka phase 1, phase 2, meron po kaming 100 registered. Ngayon pa lang po kami mag-open, pero meron na tayong 100 registered. Wow. It's just that, isa-isa po sa kanila, uploading pa lang. So, kasi di lahat, okay na po sila, registered na sila, partner na natin. Technicalities na lang yung inaano natin when it comes to uploading and also prices. Meron po kayo, kung itatry nyo po i-check tong QR code natin, makikita nyo, pwede kayo mag-register na dito. Backrightpalawan.com/partners, punta kayo kahit kung may meron kayong gustong ibenta, doon nyo lang i-input, register lang kayo. Pag nag-success na, pwede na kayo mag-upload kagad ng products nyo, wala kayong babayan. So this time po, ang pagkakaiba ni Backride, kayo po yung mag-upload ng photos. So yung napili yung photos, yung i-upload nyo, pwede nyo rin palitan. May dashboard po kayo doon sa website. Meron po kayong control. And also, for the prices, syempre ang prices natin by approval, pero kayo din po mag-i-input. So, yun, so far. Okay na po. Okay na, pwede na po. Oh my God. Okay, last 2 questions pa. One na lang. Para makapag-deal. Parang yung, alam ko yung upload mo, natinda mo eh. Dapat nagdala ka eh. Sige po, last 2 questions. Kuya Chris Barrientos. Matatanggap na ba ako pag nag-apply ako? Hindi, chinek ko yung app. Coming soon pa rin. So, pinaka-importante siguro kasi launching ng delivery service, kailan magiging available? Kailan magiging available sa amin? Sa inyo kasi, yun yung topic natin ngayon pero hindi pa natatanong kung kailan. Oo, dapat nila, register tayo. Kasi po, actually tapos na po talaga yung system, na-upload na po yan. Kung napansin nyo, sir, update na po, mag-check yung app nyo, kailangan nyo mag-update. May mga phone na ay, nag-brown out, Chris. Chris, nag-brown out. Chris, di ba nakakuha ka na sa iOS ng update? Baka try nyo ulit. May mga update na, yung iba nakapag-update na. So, mga question dito kasi, sir, ngayon po kasi, just to let you know, na si Backride po, launching kami ng open na for registration. Ito yung mga, hindi pa namin na, yung mga gusto pang humabol. Kasi may nagawa na po kami, may mga nag-register na hindi pa po namin sinasabi. Pero to end the question, early this month, matatapos po yun. Diba? And then, tapos na, i-implement na po natin. Kasi yun na tulad sinabi ni Ninay, partners lang yung mga nag-request sa amin na mahabol sa launching. Yun yung... Yes po, binibigyan namin sila ng time kasi po yung iba hindi techie. Marami pong establishment na hindi marunong mag-use ng website, ng app. Kasi po, Backride is, aside po sa mga kilalang mga establishment, food establishments, tinatry din po namin kunin yung mga foodpreneurs sa house. So maximum boys, bago mag-end of the month, implement na po natin si delivery. So, siyempre, i-announce din po natin, mag-i-invite siguro tayo ng isa pang event kasi gusto plano po talaga namin magpapaparate po kami. Para siyempre ma-recognize din ng mga tao na, may delivery na si Backride. So ibig sabihin yung araw na to is open na po tayo for registration. Hahabol na po gusto yung mga... Follow up lang, ilang riders yung dedicated for food delivery service? Kasi 1,000 members, lahat ba pwede or sino lang, ilan lang sila? Ayun, sa initial opening po kasi namin, may designated na kami na 30 drivers po. Pero yung system kasi natin is hindi po siya magkahiwalay si delivery and transport. So nakaabang po lahat ng drivers, boxes lang po yung inintay. So possible na kung ilan yung drivers na online within this time, sila rin po yung pwedeng mag-deliver sa inyo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ASAP po na makakarating yung delivery sa inyo. Kasi hindi po kayo makakaproblema sa drivers any time of the day. So waiting pa po tayo sa more boxes and everything para maano natin yung... Okay, so far, ang Server Hell, nasa 25 to 30 ang mga riders na naka-standby na po para dun sa aming opening. So yun, kung may mga gustong
enroll sa driver ng delivery. Hiring pa din po kami para at least mas magdagdag po tayo. The more the merrier. Yes. Kasi ang ina-expect po natin na deliveries, hindi naman po tulad ng food lang. So maraming items na expected na i-deliver po tayo. Lahat ng pangangailangan ng mga tao dito. Anything, toyo, suka, bigas, lahat to is available, itlog. So, ang main point and also, di ba, ang back ride po is 24/7, guys. Kinakatch po namin dito yung mga establishment na or club na nag-serve ng food na hanggang 3 a.m. Kasi po may mga turista tayo dito, nagugutom ng madaling araw, ayaw nila lumabas ng hotel or ng bahay. So, may oras yung market. Last question. Si store. Yes po, si store po maglalagay ng mga time nila. Let's say hanggang 10 p.m. lang kami, hanggang 3 a.m. kami or 24 hours. Last question. Mula nung nagsimula ang Backride Palawan, meron na po bang insidente na yung driver ninyo ay nakainom o lasing o kaya yung nagpahatid naman ang lasing galing sa mga club, madaling araw? May ganun po ba? Lasing po yung passenger o yung driver? Parehas sila. Either po. Ano ba? Ay, sila rin nag-ibang kung na ba'y na-encounter yung customer na nakainom or lasing na rider, then kung meron ding tagpahatid na lasing in terms po sa passenger, syempre usual talaga sa atin, normal po yun. Pero syempre meron po kaming standard na kailangan nilang sundin, na kailangan nilang i-judge yung passenger nila kung capable pa ba yun na makaangkas ng safe sa kanila. So yun sa passenger. Sa driver naman, we have minimum reports po na nagkaroon din. Siyempre, napaka-perfect naman kung wala talaga, di ba? Pero meron. So, meron na din tayong, siyempre, mas malaki po yung penalty nun sa amin. Automatic po kasi terminated yun sa amin. So far, natututo naman yung mga drivers natin sa mga pagkakamali dati. So, ngayon, wala akong nare-receive na nagra-ride ng nakainom or si Norman ang mas makakapagsabi. Pero as of now, kasi ako nag-deal sa termination kasi sir, so nandun po talaga ako doon na malaman yung mga ganong klaseng penalties. So as of now, wala po ako nare-receive na report from Norman. So pwede pong magsakayin ng pasahero na nakainom? Pero nakainom lang po. Nakainom. Pero po yung lasing na hindi niya kayang humawak sa driver, hindi niya kayang kumangkas ng maayos. Pero hindi po pwedeng maging rider yung lasing? Hindi po. Meron po. So yun man, ulitin ko, kailangan niyo pong i-report sa amin. Kailangan i-report natin yan. Just to let you know guys, na si Backride po meron niyang live na may nag-report na mga drivers and yung mga checkers po tayo. Meron tayong GC, meron po tayong 24 hours na nag-i-inform si rider na meron akong passenger na lasing. So parang mandatory sa kanila na sabihin yung mga nangyayari sa kanila sa araw-araw. Paano naman kung Kain na. Okay, any questions po tayo sa food delivery? Anyway guys, thank you so much. Also, kung may mga questions pa kayo, pwede kayo mag-PM sa FB page namin. So don't forget guys, ito po ang aming registration. Let's help po yung mga establishments dito ay mapadali mga buhay. Lalo na ngayong tag-ulan. So kailangan ma-push natin to before tag-ulan. Maraming salamat po talaga sa pagpunta niyo. Malaking help po ito. So, punta po kayo kay Norman mamaya. May papamigay po kami na gift certificate ni Backride para magamit yung services ni Backride nang wala po kayong binabayaran. Thank you po. Perfect. Maraming salamat po sa inyo. Kain po tayo.